Ito ang dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Sinimulan na nga ang investigasyon tungkol sa mga pinaggagawa ni Lena at Rigor, at dito nga ay tinanong siya na kung totoo bang nangangaliwa si Rigor at sa bahay pa daw niya mismo nakatira ngayon, at hindi rin naman itinanggi ni Rigor at agad din naman siyang umamin sa kanyang kasalanan, at dahil dito ay pwede siyang mawalan ng trabaho. At dahil dyan ay nagwawala si Lena sa bahay nila Marites nang malaman niyang sinimulan ng imbestigahan silang dalawa ni Rigor. Dahil alam na alam niya kung anong kahihinatnan ni Rigor kung mapapatunayan na talagang nagkasala sila, at sa galit ni Rigor ay pinagbabasag niya ang mga pinggan at sabay sabi kay Lena na alam mo kung anong mas mabuti pang umalis ka na, at dahil sa narinig ni Lena ay si Marites ang kanyang pinagbuntungan ng kanyang galit. Pero laking pagkakamali niya dahil sa pagkakataong ito ay hindi na magtitimpi itong si Marites dahil nakatanggap ng isang malaking sampal ang pagmumukha ni Lena. At mapunta naman tayo kung saan nga ay sinasagawa na nila Tanggol ang kanilang pagbebenta ng ginto. Dito nga ay pumatol sa kanilang patibong ang mga turistang bibili sa mga ginto ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nawawala kay Tanggol ang pagdududa dahil baka daw may gagawing hindi maganda ito. At hindi nga nagkamali itong si Tanggol dahil nung nagkaliwaan na ng pera at ginto ay bigla na lang bumunot ng baril ang mga turista at handang-handa nang tapusin sila Apo Manuel, ngunit ang hindi nila alam ay nakaabang na pala ang grupo nila Tanggol at pinaulanan ng bala ang mga traidor na turista. At mabalik naman tayo kay Don Pacondo noong nalaman niyang si Tanggol ang pumatay kay Pablo. Dito nga ay tinawagan ni Don Pacondo si Marcelo dahil gusto niya na sa mansyon niya papapuntahin si Tanggol dahil doon niya tatapusin. At dito nga ay napasok sila Tanggol sa bitag at nahuli siya ni Don Pacondo, at dito nga ay nakasabit na itong si Tanggol at nakikiusap na wag nang idamay ang mga kaibigan ni Tanggol dahil inosente lang sila, at sumagot din agad itong si Don Pacondo na, inosente din si Pablo. At mabilis ding sumagot itong si Tanggol na, hindi siya inosente dahil pinatay niya si Bubbles, at dahil sa sinabi ni Tanggol ay tila na kuryente itong si Marcelo dahil nalaman na niya kung sino ang pumatay sa anak niyang si Bubbles. At habang nagaganap nga ang pagpapahirap kay Tanggol ay bigla na lang dumating sila Ramon at pinasok nila ang bahay ng mga kabalyero. Dito nga ay pinaalam ng tauhan ng mga kabalyero na nilusob sila ng mga Montenegro at walang magawa ang mga ito at isa-isa silang pinagbabaril ng mga Montenegro. At dito nga ay nakapasok na itong sila Ramon sa bahay nila Bitina at sabay sabing kung hindi nyo ilalabas si Pacondo ay uubusin namin kayong lahat, at dahil sa takot ay sinabi ng katiwala ng mga kabalyero kung saan si Don Pacondo at sabay sabing nasa bodega sila Don Pacondo. At dito nga ay inutusan ni Ramon ang kanyang mga tauhan na ubusin ang lahi ng mga kabalyero. Mabalik naman tayo kanila Tanggol at Don Pacondo. Dito nga ay ipinapakita na ni Don Pacondo ang kanyang kalupitan kay Tanggol, sinimulan na niya ang pagpapahirap nito at hindi pa ito nakontento dahil gusto pa niyang idamay ang mga kaibigan ni Tanggol. Inuna nila si Owing at kahit alam nilang sobrang liit na nito ay may plano pa silang hatiin ito sa dalawa. Ano kaya ang kahihinatnan nila Tanggol sa kamay ni Don Pacondo? Makakatakas pa kaya sila, o magpapang-abot sila ni Ramon at tutulungan siya nito upang makatakas? Ano kaya ang nasa isip ni Marcelo nung nalaman niyang apo ni Don Pacondo ang pumatay sa kanyang anak? Tuluyan na rin bang mawawalan ng trabaho itong si Rigor? Yan ang dapat nating abangan dito sa mas lalong umiinit na mga eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.